Okay, may kaduda-duda si Ma'am Chill na problema. Sabi niya, Doc, is it normal po sa vet? While vaccination, hindi po kami pinakita na tinurukan na po yun ng vaccine. Yung dog namin, pumasok po sila sa parang cubicle, o parang ano, no? Parang kaduda-duda nga, no? Skeptical po kasi kami sa process nila, or ako. Is there a way po na ma-check if vaccine is really injected on my dog? Thank you po. There's a way, meron pong mga tinatawag na mga, antibody test or antigen test. Pwede nyo naman pong i-check yun. Pero kung hindi po kayo hindi kayo nagtitiwala sa veterinarian niyo, pwede naman po kayo lumipat sa ibang veterinarian, we cannot control naman kung saan niyo gusto magpa-vet kasi the relationship between veterinarian and yung dog owner or pet owner ay very important talaga na ma-establish early on. Kasi kung yung vet ninyo, mapagkakatiwalaan ninyo and trusted nyo, alam nyo, ang dami yung mga problemang maiiwasan. Kasi naintindihan ko naman yung mga inisip nyo, paano kung hindi naman talaga tinurukan ng bakuna, yung aso nyo, di ba? Baka pinasok dun sa loob ng cubicle kasi naubusan na sila ng bakuna. O baka tubig na lang inilagay na bakuna. So, hindi natin alam, hindi naman kasi lahat ng mga veterinarian or kahit anong mga tao sa kung anong profession, hindi naman lahat talaga ay may 100% integrity. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo ay prone sa paggawa ng kalokohan. So, I understand naman na medyo worry kayo kasi hindi pinakita. Kahit nga sa kainan, di ba? Pagka kumakain ka, mas gusto mo dun sa kainan na nakikita mo kung paano niluluto yung kinakain mo. So, we really appreciate yung transparency. Kaya ganoon din sa amin sa Manalo Canine, nagte-train kami ng mga aso, di ba? Pwede kayong pumasyal doon anytime, as long as you want. Gusto mo, doon ka na mag-tent, mag-camping ka doon. Panoorin mo paano tinitrain yung aso mo, paano tinatrato ng mga trainers and mga kennel attendants yung aso mo, para makasigurado ka. Sa ibang dog training naman ay bawal daw pumasok, bawal bisitahin yung aso at masisira daw yung training. Hindi ganun. Awan ko ba't ganun na sinasabi nila. Pero baka iba yung methods nila, let's respect their methods. Pero if you want transparency, syempre, yun yung pinaka gusto natin, transparent sa atin yung mga nagbibigay sa atin ng mga service. Kahit nga nagpapagroom ka, di ba, gusto mo nakikita yung aso mo, hindi minamaltrato, napapanood mo paano ginugroom. So, naintindihan naman natin yun. Pero kung hindi katiwa-tiwala yung vet nyo, you can go to other vets. Ayan, so, importante talaga na yung vet na pinupuntahan ninyo ay mapagkakatiwalaan nyo at saka maganda yung service. Yung matutuwa talaga kayo sa service. Kasi, alam nyo, minsan may mga pagkakataon na kailangan nyo yung vet tapos hindi nyo mahagilap yung vet ninyo, di ba? Mas maganda na yung humanap kayo ng vet na yung alam niyo yon, yung alam niyo na interesado talaga doon sa welfare ng aso ninyo kaysa gusto lang kumita ng vet. Hindi man natin sila masisisi. Yung ibang vet, di ba? Ibang vet naman sobrang busy din, hindi rin naman maasikaso lahat. So you have your own free will naman to choose your vet na kung saan kayo komportable. So don't stick to a vet na you don't trust kasi pag lumipat kayo sa vet na pagkakatiwalaan nyo naman, malaki talaga yung advantage nun, yung bentahan nun. Pero biglang naisip ko naman, baka naman kaya pinasok sa cubicle yung aso ninyo, Ma'am Chill, ay baka masyadong attached yung aso ninyo sa inyo, tapos habang inawakan nila yung aso ninyo, ay nagwawala yung aso ninyo, or alam niyo yun, yung talagang gusto niya magpunta sa inyo or nagpapakita ng aggression. In those cases kasi, it is best na hindi nakikita ng aso yung owner niya para madaling i-handle ng vet. Kahit sa training, ganun din. Minsan, pag nagte-train kami ng mga aso sa Manalo Canine, yung mga trainers namin, hindi ma-train yung aso kasi nakatingin doon sa mga owners. Parang gusto ng aso magpunta doon sa mga owner o kaya nagpapakita ng aggression yung aso kasi meron siyang ang tawag dyan, kakampi, or andyan yung kanyang boss, or andyan yung sa kanyang nagbibigay sa kanya ng tapang. So pagka may mga dogs naman, pag inalis mo na doon sa owner or hindi niya nakita yung owner niya, bumabait bigla. So it could be also the case, kaya hindi ko alam kung ano talaga nangyari. So pwedeng ganun po ang naisip ko lang nangyari. Pero isang option naman, kapag gano'n naman yung case, is distansya lang. Yung hindi kayo makikita ng aso ninyo, pero pwede nyo pa rin tignan sana. Pwedeng, win-win yon.